Okay, gagawin natin ngayon, magte-test lang tayo ng French macaron. Last time akong gumawa nito, if I can still remember, 2014 kasi hindi na siya nasundan. So, nung baguang baker ako, first few attempts, unsuccessful, may mga crack, hindi na-develop yung feet. Tapos, continue watching from YouTube, Google searches, mga recipes, naging successful, and then nag-failed again. So, I stopped making French macaron. Try natin kung magiging successful tayo ulit, and hopefully, yes, kasi mahal ang ingredients natin. Mahal yung almond flour. Yung recipe natin ng French macaron nanggaling kay Sugar Spun Run. So, unahin muna natin yung almond flour and powdered sugar. Parehong 150 grams. Ipo-food processor natin, tapos i-sieve natin. Papadaanin natin sa sifter para mas fine yung ating almond flour and powdered sugar. So, 150 grams. And then, almond flour. 150 grams. So, process natin para walang buo-buo na powdered sugar and almond flour. So, itabi muna natin, gagawin natin yung meringue. So, 110 grams ng egg whites. Kasi kapag recipe ko ng meringue, for every 6 egg whites, 1 tablespoon ng cornstarch. So, since parang kalahati lang to, 3 egg whites. So, 1.5 teaspoons ng cornstarch. This is for my meringue. Hindi ako gumagamit or hindi ako nasanay gumamit ng cream of tartar para maging stable yung ating egg whites. And then, granulated sugar is 95 grams. And then, ibitan natin until maging stiff peak. Alright, let's check kung stiff peak na siya. Ayan, pointed na yung kanyang tip or yung peak ng meringue. Incorporate na natin yung almond flour at saka yung ating powdered sugar. I think ang French macarons naman, hindi siya strict when it comes to measurement ng ingredients. Feeling ko mas ano siya, nasa technique. Doon marami nagpe-fail. And then fold natin yung flour and powdered sugar sa ating meringue. Ano daw, magde-deflate naman tayo ng konting air na na-develop natin sa meringue. Kailangan ko lang ng 2 colors. One is pink or light pink and light blue. I have pink here. Gusto ko light lang siya. Continue tayo sa macaronage until ma-develop yung color na gusto natin. Magsusulat tayo ng number 8. Tapos, dapat yung 8, mabubuo natin ng hindi napuputol. Kumbaga, kuha tayo sa spatula, angat natin siya, magsulat tayo ng number 8. Tapos dapat, bilang tayo ng mga 1 hanggang 5, yung line niya dapat magbe-blend with the rest of the meringue. So ito kasi, visible pa siya. And visible pa rin yung line niya. So dapat magbe-blend siya. So konti pa. So let's try again. Number 8. Bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5. Ayun pa rin yung line niya, dapat pag-blend eh. So, konti pa. Ayun, nagdi-disappear na siya. Transfer natin sa piping bag. Fitted with a round tip. So maglagay lang tayo ng konting meringue dito sa edge para pandikit sa ating parchment paper. Pa-pipe na tayo. Hindi kayo masyadong runny ito. And
And then itatap natin against the counter. Makikita nyo may mga bubbles para mag-pop. Papatuyuin lang natin to, abutin siguro mga 30-40 minutes until yung surface ng shell is dry na siya pag ginawakan nyo. So, umabot siya almost 1 hour, dry siya. Ibibake siya ng 160 degrees Celsius for 10 to 11 minutes. So, naka-preheat yung oven ko, naka-on yung fan, and let's cross our fingers na paging successful yung macarons natin. 1 tray at a time. So, eto, standby muna. Okay, tapos na natin i-bake yung mga macarons natin. Yung 3 tray natin, successful siya. Although may mga isang shell, 2 shell yung nag-crack, may bubbles, pero overall perfect yung ating mga macaron shells. So yun lang naman ang importante doon, yung pag-create ng meringue, kailangan stiff peak, yung macaronage, pag nag-draw ng number 8, so kailangan count kayo ng 5 seconds, dapat magbiblend na siya. Yung number 8, magbiblend na siya with the rest of your meringue. Pinaka-safe na yung 12 to 13 minutes of baking. Kasi yung oven ko, Hanabishi, tapos in-on ko yung fan. So, medyo mahina lang yung temperature niya. Tanggalin na natin sa parchment paper niya. May feet. Hindi siya yung pinaka-perfect na macarons, like I said. Parang nag-trip lang ako na mag-practice, gumawa. Luckily, naging successful tayo, guys. So, lagyan natin ng filling. Meron ako ditong simple ganache. Chocolate and cream. Try lang natin. Ito pang decorate lang naman sa cake na order sa akin. Let's go. Masarap siya, guys. I think confident akong gumawa ng French macarons ngayon. Sa mga naging unsuccessful sa paggawa ng French macarons, i-try nyo ulit, guys. Ako, it took me mga 10 years bago gumawa ulit nito. Yun lang, guys, and thank you for watching. See you next time. Bye-bye.